meron pong mga naging pahayag naman yung kanyang sister. Si sister, nagpaabot po ng pasasalamat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong mga taga-suporta sa labas ng International Criminal Court sa The Hague sa pamagitan ng anak na si Kitty Duterte. So itong pagpapasalamat na ito ay nagkataon, nakatatapos lang nung birthday doon nung makakausap natin at nagkagulo because of humba. Diba? So anyway, sinabi po ni Kitty na walang pinagsisisihan at walang hininging paumanhin ang dating Pangulo dahil ginawa raw nito ang lahat para sa bansa. So narito po yung maikling pahayag po ni Kitty Duterte. I told him that all of you are waiting here today, so he sends his warm love and regards, of course, and then he says na no regrets and no apologies. He did what he could for this country. Yun, si Kitty Duterte. Na siya pala ang papalitan ni VP Sara. Kasi sila salitan. But to be fair, di ba, sa mga government officials, kung halimbawa, kailangan mo dumaan sa bansa bago ka makapunta dun sa isang destination, usually naghahanap talaga sila ng event or gagawin activity dun sa lugar na yon para hindi sayang yung presence niya doon. Nangyayari talaga siya. Umahanap ng segue. Oo. Yeah, ganun umahanap sila ng activities. To be fair, it to be happens. fair, hindi lang siya yan. Hindi lang maski siya. Yung mga ilang pangulo na kinover natin, di ba, Mase? Parang talaga, halimbawa, pupuntahan lang halimbawa New York for the UN GA, na malapit na. September na. Ay, so iisipin na dapat merong gagawin sa San Francisco, hindi lang sa New York. O may gagawin sa LA para hindi lang sayang yung pagpunta sa Amerika. Yes. Parang ganyan po yan. O kaya nagsiset ng meeting near UN with business groups. Para hindi talaga sayang. Diba? So, gets po natin yan. Mga kapatid, medyo nagtaka lang kami doon sa dami talaga nung bodyguard. Yun lang naman. Pero yun nga kasi, baka nga kasi yung event na sa loob. Yeah. Kasi sabi nyo nga, pag crowded, usually ganyan. Okay. So kahapon po, inalaman natin dahil sa 23 na talaga yung start ng unless confirmation nga of charges. Magkaroon ng desisyon. Yes. Na ang ICC dun sa request ng kampo po o ng mga lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng postponement. Tapos dalawa yung hinihintay ng desisyon postponement saka yung interim release. So wala pa parehong nilalabas yan. Baka very near. Pero ina-anticipate na po nung DDS o nung mga grupo na nandoon po na supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka matuloy lahat as plan. So sila rin, meron na silang plano. Sinabi ni Harry Roque sa atin kagabi na 19 pa lang meron na silang mga activities. Magsisimula na. At saka I think naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte na kung ano man yung kung sakali man na maibigay yung interim release, ang gusto lang naman ni FPRRD umuwi sa Davao. Yun lang naman daw yung gusto niya at dun magstay. Oo, so pero hindi naman daw nila tatakasan. Pero yun nga, 'di ba, yung sinasabi lagi ng mga eksperto, yung mga may alam sa ICC. Malabo. Tsaka ang layo sa ICC. Correct. Kailangan yung malapit doon para pag kailangan niyang tawagin, kailangan niyang pumunta doon in person, madaling pumunta. Malapit at saka miyembro. Yun. Malapit at miyembro. So malamang umalis tayo nandun lang sa may European area kung saan man yan. Yes. Uy, pero kung September 23 pala yung gagawin na confirmation of charges, pwede palang kasabay siya ng United Nations General Assembly sa New York. Wala sila lahat dito. Wala sila lahat sa Pilipinas. Wala ang Pangulo, wala ang Vice Presidente, o sino na naman nandito. So malamang yung ating mga OIC, sina ES ulit, sina Executive Secretary Lucas Bersamin ulit. Kung matuloy si Presidente sa UNGA, kasi hindi pa naman nagko-confirm ang Malacanang, although kasi meron ng mga ganong info na uma-attend naman talaga siya. Uma-attend talaga siya ng most likely. Maski yung mga nakalipas natin Pangulo, parang naman sila. Sila dyan. Ewan ko, lagi may role ang Philippines kahit pa paano. At saka, chance mo na yun na i-address yung international community, lahat ng heads of state nandun. That's true. If you want to get the support, especially on security, West Philippine Sea, andun na lahat. Kausapin mo na. Yes. Okay. Kaya lang pag di ba bunutan yun, kung kailan magsasalita, pag natapat ka ng lunchtime, kawawa yung head of state na magsasalita ng lunchtime. Busy rin yung mga kapwa niya. Presidente at Prime Minister. Kumakain. Naku.
Ay, antayin nyo po ha, ang News 5 po, ang One News at One PH, ay merong pipirmahang partnership with the United Nations. Ay, talaga? Talaga ba? Wala kang Nakita ko na yung clue. papeles kanina, pipirmahan Ay, na lang po yan. bongga. So, mga ganap doon, aside from pwedeng pumunta yung mga reporter natin to cover that, Oo. alam na natin agad. Ay, Okay. taray. Okay. Ayun pala yun. Oo. Yes, Kala ko may partnership secret soon. pa. Okay. Na hindi sa secret kasi Oo. talagang pirma na lang yung kulang na. Pero sinasabi ko na Oo. po kasi kaya minamadali dahil nga may UNGA. May UNGA. Which is the Oo, United UNGA. Nations General Assembly this September po. Mga Sa New kapatid. York.